Hola! Toleleche, toleleche. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay August 23, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 16, verse 13 to 20. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain na Kasireya ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba ay si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapamanayig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. At mahigpit niyang itinagubilin ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Sunday po sa inyong lahat. Sa Gospel ngayon, tinanong ni Jesus yung kanyang mga alagad. Sino raw ako ayon sa sinasabi ng mga tao? So, sumagot sila, may nagsasabing ikaw si Juan Bautista, ang iba ay si Elias, ang iba naman ay si Jeremias o isa sa mga propeta. Napakaraming sagot. Maraming opinyon, pero hindi doon nagtatapos yung tanong ni Jesus. Tinanong niya mismo ang kanyang mga alagad, para sa inyo, sino ako? At si Pedro yung sumagot. Anong sabi ni Pedro? Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Alam niyo po, napakalalim ng deklarasyong ito. Hindi lang sinabi ni Pedro kung ano ang narinig niya mula sa ibang tao. Ipinahayag niya yung personal niyang pagkakakilala kay Jesus. At dahil yan, sabi ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas. Yun yung tanong niya kay Pedro, sino ako? Pero kung tayo kaya ang tatanungin ni Jesus ngayon, para sa iyo, sino ako? Dahil pwedeng maraming tayong alam tungkol kay Jesus. Pero kung hindi naman personal ang ating relationship kay Jesus, baka maligaw din tayo sa ating pagkakaalam. Meron ka bang experience na meron kang pinapalo na isang tao sa social media? Nakikita mo yung post niya, napapanood mo yung mga videos niya. Ibig sabihin ba nun, kaibigan mo na siya? Ganon din sa ating pananampalataya. Pwedeng marami tayong alam ng mga Bible verses, kabisado natin yung mga nabina, yung mga dasal, regular tayo nagsisimba, o kaya minsan involved tayo sa ministry. Pero ang tanong, kilala ba natin si Jesus? O kilala lang ba natin yung mga bagay tungkol kay Jesus? Napakadali nating ma-impluwensyahan based sa sinasabi ng tao. Sabi nila, ganito si Jesus, ganito raw ang dapat paniwalaan, ganito raw dapat ang Christian life. Pero, kilala ba talaga natin na hindi nakabase sa sinasabi ng iba? Hindi ibig sabihin na wag na tayo makinig sa iba. Mahalaga yung community, mahalaga yung simbahan, yung scripture, yung mga taong gumagabay sa atin. Pero mas may higit tayong dapat gawin. Magkaroon tayo ng isang personal relationship with Jesus.
Siguro, para mas makita natin, sino nga ba si Jesus sa akin? Let us have this pondering question. Sino ba si Jesus sa iyo kapag may problema ka? Kapag wala kang pera? Who is Jesus kapag may sakit yung mahal mo sa buhay? Kapag hindi natutupad yung plano mo? Kapag may rejection? Kapag pagod ka na? Kapag hindi mo naintindihan yung nangyayari? Dahil doon natin minsan nakikita kung sino talaga si Jesus para sa atin. Kung si Jesus ay tagapagbigay lamang ba ng blessing, baka lalapit tayo sa Kanya kapag may kailangan. Or si Jesus ba yung ating Panginoon, yung ating tagapagligtas, yung ating Savior? Mananatili tayo kahit wala pa tayong sagot. At baka ito yung pinakamahalagang bunga ng gospel ngayon. Ang pagkilala kay Jesus ay dapat magkaroon ng epekto sa pamamaraan ng ating pamumuhay. Kung si Jesus ay Panginoon, may mga decision tayong kailangang baguhin. Kung si Jesus ay pag-ibig, dapat mas matuto tayong magmahal. Kung si Jesus ay nagpapatawad, dapat matuto rin tayong magpatawad. Kung si Jesus ay lingkod, matuto rin tayong maging lingkod. Kaya ngayong araw na ito, pagnilayan natin, who is Jesus para sa buhay ko ngayon? Siguro, dagdagan yung statement na ito. Para sa akin, si Jesus ay blank. Filled up statement. Let us pray. Panginoong Jesus, minsan marami kaming alam tungkol sa iyo, pero nais mong higit pa roon. Yung tunay ka namin makilala, hindi lamang bilang pangalan na narinig namin sa simbahan, kundi bilang Panginoon ng aming buhay. Tulungan mo kaming makilala ka sa aming buhay, sa saya man, o kapag may problema, kapag may tagumpay man at kabiguan, sa mga panahong malinaw lahat, at lalo na sa panahong hindi namin maunawaan ang iyong plano. Let we declare na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At dahil kilala ka namin, naway mabago rin yung paraan ng aming pamumuhay. Amen. Friends, baka magandang tanongin ng isang taong mahalaga sa iyo. Sino si Jesus para sa iyo? Hindi para subukan ang kanyang religious knowledge, kundi para magkaroon kayo ng pagkakataong magbahagi. Share natin yung audio gospel na ito. Share natin ito sa ating mga kaibigan, kakilala, sa ating mga kamag-anak, sa mga GCs natin, sa mga classmates natin, sa ibang bansa. Share lang din natin. Sa pamamagitan nito, makilala rin nila si Jesus. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.